Hi everyone, mapayapang weekend sa inyong lahat. Kumusta po ulit kayo? I hope maayos ninyong ini-enjoy ang inyong weekend ngayon. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. And huwag nyo rin kalimutang i-click yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Matapos ngang maglabas ng report ang COA tungkol sa sinasabi nilang nakita nilang deficiencies o pagkukulang ng DOH sa paggamit ng kanilang pondo, naglabas ulit ng bagong report ang COA tungkol sa hindi maayos na paggamit din ng pondo ng DSWD. Ayon sa COA report, may mahigit na 780 million na pondo ang DSWD na hindi pa nagagamit. Kasama rin sa COA report ang sinasabing di umano'y 4.3 billion na unliquidated funds ng SAP. Ilan sa mga tanggapan ng DSWD na nabanggit sa COA report na di sapat ang pagpapatunay ng pagbibigay ng ayuda. Pero kabilang sa mga beneficiaries ng SAP ay ang Region 2 o ang Cagayan Valley, Region 7 Central Visayas, Region 8 Eastern Visayas, Region 11 Davao Region at ang Cordillera Administrative Region o CAR. At ayon sa COA report, itong mga hindi nagamit na pondo ay kaya sanang benepisyohan ang 139,000 na mahihirap na pamilya na qualified sana para makakuha ng cash aid. Bukod dito, may nakita rin ang COA na mga unliquidated transfer ng pondo para sa SAP sa Region 4A o Calabarzon, Region 4B Mimaropa, Region 5 Bicol Region, Region 6 Western Visayas, Region 8 Eastern Visayas at sa National Capital Region or NCR. Lumalabas din dito sa COA report na meron ding mga hindi nakatanggap pero paid na ang nakalagay sa DSWD database. At ang halaga nito ay nasa 920,000 or almost 1 million. Nakitaan din ng COA ang mga pagkukulang sa mga paggasta sa mga goods and services sa Region 2, Cagayan Valley, sa Region 4A, Calabarzon, Region 9, Zamboanga Peninsula, at Region 11 or Davao Region. At ang total na halaga nito ay nasa 232 million pesos. Itong mga pagkukulang sa procurement ng goods and services na sinasabi ng COA ay sinasabing kulang sa proper documentation at walang kahandaan sa mga requirements ng proyekto. At hindi rin daw ito nag-post ng mga kaukulang impormasyon at dokumento sa DSWD website. Lumalabas din sa COA report na may mga beneficiaries na doble ang tinanggap na cash aid sa SAP sa 8 rehiyon ng Pilipinas na umabot sa 112 million pesos or more than 20,000 beneficiaries. Ayon naman sa DSWD, nangyari daw ito dahil sa pagmamadali nilang ihanda ang mga payrolls para dun sa mga cash card beneficiaries. Inamin din ng DSWD na nung Mayo pa ay nagkakaroon na sila ng mga overpayments sa mga beneficiaries at pinipilit naman daw nilang i-recover itong mga overpaid amounts. Katulad ng COA report sa DOH at ngayon naman ay itong report nila sa DSWD. Hindi daw inilabas ng COA itong mga reports na ito para akusahan ng korupsyon ang mga ahensyang ito. Iba ito sa mga alegasyon ni Senator Manny Pacquiao na kung saan ay hayagan niyang sinasabi na may mga korupsyon na nangyayari dito sa dalawang ahensyang ito. At katulad din nga ng sinabi ko sa naunang video ko tungkol sa COA report dito sa DOH, maaari ngang walang korupsyon na nagaganap sa mga ahensyang ito. Ang talagang maliwanag dito ay ang mismanagement o ang hindi maayos na sistema ng mga ahensyang ito na isang malaking pagkukulang sa pamunuan ng mga ahensyang ito. At dito sa dalawang ahensyang ito, ang DOH at ang DSWD, parehong lumalabas sa report ng COA na meron talagang mga inconsistencies o hindi pagkakatugma ng mga impormasyon. Nakitaan din ito ng mga pag-iiba o pagbabago sa mga supporting documents. Meron ding mga missing dates or petsa na nakita dito sa mga dokumentong ito. At iba pang mahahalagang impormasyon na nawawala sa mga dokumentong ito. At dahil nga dito ay nagkakaroon tuloy ng duda sa integridad at sa pagiging wasto ng mga transaksyong ginawa ng mga ahensyang ito. So bakit kailangan pa rin pagtuunan ng pansin ang mga reports ng COA tungkol sa dalawang ahensyang ito kung wala namang korupsyon? Siyempre dahil may nakalaang malaking pondo sa mga ahensyang ito at malaking halaga sa mga pondong ito ay nakatenga lang.
Kumbaga, humingi sila ng malaking pondo, tapos hindi lang din pala nila gagamitin. E di sana na ibigay na lang itong mga pondong ito sa mga ahensyang kulang sa budget. Alam din natin, matindi ang pakikipaglaban natin dito sa pandemyang ito. Sumasakit na nga ang mga ulo ng mga tao sa ating gobyerno kung paano nila tutugunan ang mga pangangailangan ng mga tao dahil sa pandemyang ito. At ang DOH at DSWD, ang dalawa sa mga ahensyang inatasan para mamahala sa pagbibigay ng tulong sa ating mga mamamayan. Kaliwat kanan ang naririnig nating mga reklamo ng taong bayan, magmula sa pagbibigay ng ayuda, sa mga hindi nabibigyan ng kaukulang tulong, lalong-lalo na yung mga taong tinamaan ng COVID, mga kakulangan ng mga rooms sa mga hospitals, mga kakulangan ng mga quarantine centers, walang maayos na contact tracing system, kakulangan sa bakuna, mga nagugutom na mga kababayan natin dahil nawalan sila ng trabaho dahil sa pandemyang ito at dahil sa mga lockdowns, mga libreng gamot para sa mga mahihirap, mga umuuwing undocumented OFWs natin na pinagbabayad pa ng kanilang mga hotels at PCR test pagdating nila ng Pilipinas, at marami pang iba. Ilan lang ito sa mga natulungan sana ng mga pinagsamang nakatenggang pondo ng dalawang ahensyang ito. Tapos ngayon, ang sasabihin lang nila ay accounted ang lahat ng mga pondong ito. Hindi nila ginalaw ang mga pondong ito at isosoli nila ang mga pondong ito. Ang tanong ko naman ngayon, maibabalik ba nila yung mga buhay na nawala kung isosoli nila itong mga pondong dapat inilaan para sa pandemya ngayon? Ibinigay sa kanila ang mga pondong ito para gamitin nila sa tama. Hindi ito ibinigay sa kanila para tipirin nila dahil alam naman natin na may health crisis sa bansa natin. At ang mga nagkakasakit ay hindi pwedeng mag-antay dahil segundo lang ang mawala sa kanila ay mawawala na rin ang buhay nila. At dapat lang din talaga siguro na silipin itong mga reports ng COA dahil pwede rin kasi na meron itong mga ahensyang ito na pinapaborang mga suppliers o di kaya ilang mga tao. At itong mga taong ito na pinapaboran nila o itong mga suppliers na ito ay hindi nakakapag-deliver sa kanila on time. Kung kaya naaantala at nadidelay ang mga supplies at naiiwang nakatenga yung mga pondong nakalaan para dito. At habang inaantay nila na matanggap ang mga supplies na ito, ay nananatiling nakatenga ang pondo at ang direktang naapektuhan nito ay ang mamamayang Pilipino. Kaya hindi rin talaga natin may aalis na merong mga taong mag-iisip na talagang merong korupsyon dito sa mga ahensyang ito. Dahil malalaking halaga ang hindi properly documented at hindi pa fully accounted for. Kaya dapat lang talaga na maipaliwanag ng mga namumuno sa DOH at DSWD ang mga pagkukulang nilang ito. Buhay kasi ng mga tao ang nakasalalay dito dahil nga sa matinding pandemya na kinakaharap natin ngayon. At lalong hindi nila pwedeng hindi seryosohin ang pangangalaga sa mga tao dahil may mga pondo naman palang nakalaan dito. Tapos sasabihin nila kulang ang pondo kung kaya hindi nila naaaksyonan ng maayos ang pagtugon dito sa pandemya, samantalang nakatenga lang pala yung mga pondong hawak nila. Katulad dun sa mga allowances na dapat na ibinibigay ng DOH sa mga healthcare workers. Nasabi rin ni Mike Defensor na ang nakasaad dito ay allowances at hindi mga gift certificates. Ibig sabihin, cash allowances at hindi in kind. Kaya isa rin ito sa nasisilip ngayon na baka nga merong ang korupsyon sa DOH. Dahil malaki talagang pagkakaiba ng cash allowances sa gift certificates. Marami rin tayong mga kababayang OFWs na kinakailangang umuwi ng Pilipinas. At alam naman natin na hindi lahat ng mga OFWs na umuwi ng Pilipinas ay may mga ipon. Dahil karamihan dito sa kanila na umuwi ay mga undocumented OFWs o yung mga OFWs na nawalan ng trabaho. Kaso dahil nga mga undocumented na sila, pagdating nila ng Pilipinas, sila ang pinapabayad ng kanilang mga hotels at PCR tests dahil nga hindi sila documented sa OWA. Ngayon kung itong mga nakatenggang pondo na ito ay itinulong na lang dito sa mga undocumented OFWs na umuwi ng Pilipinas, ay napakalaking tulong na sana ito sa kanila. Kaya panahon na talaga na dapat ayusin ang pamumuno dito sa mga ahensyang ito. Habang pinapatagal kasi natin, lalong nahihirapan yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga mahihirap na talagang naapektuhan dahil sa mga pagkukulang ito ng mga ahensyang ito. Sila kasi talaga yung direktang naapektuhan dito sa mga palpak na ginagawa ng mga ahensyang ito. Siguro kung iisang tao lang nagsasabi na palpak ang mga ahensyang ito, pwedeng hindi pa ito totoo.
Pero kung paulit-ulit na merong nagrereklamo dito sa mga ahensyang ito, at mismong ang COA na ang nagsasabi na maraming ang pagkukulang dito sa mga ahensyang ito, aba dapat na rin sigurong suriin at panagutin kung sino man ang may kagagawan itong mga kapalpakang ito. Napakalaki ng porsyento sa population natin ang mga nasa poverty level. At nakakaawa naman na ang mga ahensyang inaasahan nilang tutulong sa kanila ay hindi gumagawa ng mga tama. Itong mga ahensyang ito, hindi sila mga private companies or agencies. Ito ay mga ahensya ng ating pamahalaan. Kung kaya bago tayo may obligasyon sa kanila, sila ang una at dapat na may obligasyon sa atin. So let's hope na maayos nilang maipaliwanag itong sinasabing deficiencies ng COA report. At kung hindi naman, ay dapat magawan ito ng paraan agad-agad kung paano sila maging epektibo. So that's it for now mga kaibigan. Maraming salamat ulit sa panonood. Enjoy your weekend. Ingat po kayo lagi and God bless.